Gaya ng inaasahan, nayari talaga ako sa pinakamamahal kong kabiyak. Sabi ko na hindi tumatanggap ng rason kaagad. Ganito lang naman ang nangyari. Nung papauwi na kami, nagbubunyi ang mga kasama ko. Ako naman sa mga puntong yon ay pawisan ng ilong. Nininervyos na para bang mas nakakatakot pa ang kakaharapin ko sa mga sandaling yon ng buhay ko kesa makaharap ang sangkatutak na aswang at malulupit na may karunungan. Walang ibang laman ang isip ko kung hindi si Irma. Pagkarating ng truck pang tabo sa mismong bahay ng kumon, ang mga mata ko ay nakatanaw na sa munting bahay namin ni Irma. Pero nahagip na mga mata ko itong sila Ate Ursa at Ate Ging, kasama si Joshua. Kalmado lamang naman ang mga yon. Pero si Joshua, nakaangat ng daliri at nakatitig sa akin na para bang ang ibig sabihin nun, yari ako. Oh, ano pang ginagawa mo dyan sa sasakyan? Ayaw mo pa bang bumaba? Sambit ni Tio Raul sa akin. Hindi ko na malayan na ako na lang pala mag-isa sa likod nun. Sabi ko naman nangangalay at namamanid ang mga paa ko. Inaantay ko munang gumalang dugo para makatayo ako nun. Mamamanhid talaga yan kapag may kinatatakutan. Kala mo hindi ko alam? Lagot ka ngayon. Yari ka sa asawa mo, Roberto. Tio Raulo, may kung anong saltik na naman tong si Kuya Ed. Teka Tio, nakikita mo ba si Irma? Oo, nakikita ko. Mukhang masaya naman at nasa pinto siya ng bahay niyo. Mabilis akong bumaba nun. Pagsipat ko sa pinto ng bahay, naroroon nga si Irma. Pero mukhang may mali nang makita ko ito. Sabi kasi ni Tio, masaya Pero sa tingin ko parang hindi naman. Nakapamewang pa yon at halatang galit. Pangiti-ngiti pa ako habang lumalapit sa kanya. Pero habang nangyayari yon, nasipat ko si Kuya Ed at Pandak. Nagkakabulungan ng mga ito. Humahagikik ng tawa itong si Pandak. Sabi ko sa sarili ko, babarangin ko talagang bansot na tiyanak na ito at si Kuya Ed. Nababanas kasi ako sa reaksyon nila nun. Pagbungad ko kay Irma, hindi siya nagsalita. Humalik pa ako tapos gumilid at pumasok sa loob nun. Hindi pa ito sumunod kaagad sa akin. Nang marinig kong isinara ang pintuan, doon na ako napadasal ng wala sa oras. Diretso ako kuha ng walis tambo at kunwari nagwawalis pero... Anong sabi ko? 7:00 o mas maaga pa doon, di ba? Kailangang nasa bahay ka. Anong ginawa mo? Isang araw nang nakalipas O ano, wala na dito si Lolo at Lola. Bakit? Natagalan ba dahil maraming kalaban? Alam ko na yung irarason mo. Bakit wala ka bang kasama na katulad ni Aurelio? O baka naman nagpabida ka na naman doon? Di ba? Ang hirap magrason. Matalino siya. Ang sabi ko na lamang na hindi ko pwedeng iwan sila doon pero... Hindi mo ba naiisip na may asawa kang nag-aalala? Hindi mo ba naisip na hindi ako nakatulog? Hindi mo pwedeng iwan ang mga kasama mo? Aba, kayo na pala mag-asawa imbis na ako. Namumutawi ng boses ng asawa ko ng mga sandaling yon. Akala ko itong si Kuya Ed. Umuwi na sa kanilang bahay. Pero walang iya. Kasama niya pa si Tio at Mang Omar na nakasilip sa bintana sa likod ng kusina. Kitang-kita ko yung mga mata nilang kumikinang tapos para bang matatawa nun. Hindi naman na ako lumapit para sitahin ito. Kunwari hindi ko napansin. Maya-maya tumahimik na rin si Irma. Medyo naging maluwag na sa akin. Ang kinagandahan kay Irma, hindi mahabang pagtatampo niya. Matapos lang noon, pinaligo niya ako dahil sa papakainin na daw. Sa mga sandaling yon, angat na ang araw. Nakita ko si Irma na habang kumakain ako, naligo. Amoy ko noon ang samyo ng pabango niya.
Sabi ko sa sarili ko, may mangyayari maya-maya lang. Ilang oras din akong nagmistulang bilanggo sa bahay. Gusto ko kasing paglaanan ng oras itong asawa kong uhaw lagi sa pagmamahal. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ko si Desa. Magaling na ang asawa ni Gerardo. Ang sabi pa nito ay kinausap niya daw si Desa. Galit na galit ang asawa ko kung bakit kami natagalan nun. Pero ganun talaga. Hindi mapaintindi itong si Erma. Baka daw buntis ang asawa ko, Sir Seth, kasi nga sa pagbabago ng ugali nun. Siyempre kung buntis ang asawa ko, malalaman ko kaagad ito kahit pa man hindi magpatingin sa doktor. Dahil may mga aswang nga sa paligid, diba? Alam niyo naman siguro na mabango para sa kanilang isang sanggol. Para bang ang problema noon ay hindi na nasa panig ni Desa. Sa panig ko at ng asawa ko. Nag-aalala si Desa kay Erma nun. Mantakin niyo, ganun kalakas ang karisma ng asawa ko. Sabagay, pinagkakatiwalaan na kasi ng tiyo ito. Punto por punto si Erma at sa usaping pera talagang masinop at mapagkakatiwalaan. Ako naman dapat pero dahil nga alam ng tiyo ang kung sino ako, kaya sa asawa ko na lang. Gawa ng ang kabuang konsepto talaga sa lupain. Ako ang eredero. Pero sino ba ang magtitiwala sa akin kung lahat naman sila? Iniisip na hindi ako ganun kabuti o kalinis na tao. Makalipas ang ilang linggo, biglang bumisita si Aurelio. Hindi ko alam kung bakit pero nang magtanong ako sa kanya. Ang sabi nito ay tumungo umano sa kanya si Bora. Humingi ng tulong gawa ng ilan sa mga sakop ni Bora. Kinapitan ng kung anong epidemya. Ginalis umano at nakakahawa ito. Tingin pa ni Aurelio, barang umano yon. Bakit naman po siya lumapit pa sa'yo? May kaalaman naman itong si Bora. Minsan nga lang mayabang dahil mas magaling pa daw siyang magsagawa ng proseso. Tapos lalapit pala sa akin at magpapatulong. Siya ngayong dahilan kung bakit dumating sa buhay ko tong si Erma Ay na nga ang problema sa kanya. Sobrang abala din ako sa bahay pero hindi niya daw masuri. Nasubukan niyang gamutin ang ilan sa sakop niyang katutubo. Pero noong itawas ko naman napag-alaman kong karaniwang sakit lang. Ang nakapagtataka bakit hindi napapagaling ng doktor? Tingin ko talaga'y may mali doon. At kaya ako napalapit sa iyo kasi nga hindi nakuha ng proseso ko. Baka may iba kang alam na paraan. Gamitin mo na yung buwis buhay mo. Medyo naguguluhan ako noon kay Aurelio. Ito pa lang ang unang beses na lumapit sa akin ito para magpatulong. Alam ko naman kasing magaling talagang matandang ito. Narinig niyo naman yung astral, diba? May ganong kaalaman ito. Nasabi ko mga sa kanya sa mga sandaling yun na gamitin niya uli ang pamamarang ito. Kaso ayon sa kanya, limitado daw yon. Nagamit niya na kasi at kinakailangan pa ng ilang mga araw o aabot ng 1 buwan para magkabisa ulit ang astral niya. Tama si Aurelio. Ito kasing pagpasok sa astral ay kinakailangan talaga ng malakas na enerhiya. Palalakasin ang karga bago pa isagawa. Hindi na kailangan na madali nang naisagawa ito ni Aurelio nung kinukulam si Desa. Dahil nakahanda na pala yon kasama ng kanyang karga. Pero kung ang isang tao na may biyaya talaga sa pag-aastral, kayang gawin ito kahit araw-araw pa. Kumbaga wala nang dapat ihanda o hindi na kailangan pang karga ng katawan. Gawa ng nakaugnay na ang pagkatao sa kabilang mundo. Kadalasan sa mga taong may ganitong katangian ay yung mga nakaranas ng kamatayan tapos nabuhay uli. Kasama na dyan ang pangitain at pagbubukas ng third eye. Pero yung tipong walang likas na katangian sa ganito, may isinasagawa talagang proseso. Pahintulot ang kinakailangan bago pabasbasan ang pagbubukas ng pinto para sa mundo ng kaluluwa. Kung sa kaalamang itim naman, tingin ko, kapag sinubukan ko ito ay madali lang sa akin.
Walang imposible kapag humiling ka sa karimlan. Yun nga lang, may kapalit. May pirma na kaagad na kasunduan kapag ganon. Pangit nga lang kapag nasa kaliwa ang karunungan gawa ng aasahan mo na dyan nadadagsain ka ng mga nilalang na hindi mo talaga magugustuhan ang itsura. Pero alam niyo ba, ito din ang kadalasang ginagamit ng isang hukluban. Magaling ang mga hukluban sa ganitong paraan. Mas madali para sa kanilang pagpatay sa isang biktima at pagpapadalaw ng kulam kapag sarili ang ginagamit sa pag-aastral. Isipin mong binabangungot lamang ang isang tao, pero sinakal na pala ito ng isang hukluban sa loob ng astral projection. Siguro, may narinig na kayong kwento na may binangungot, di ba? Na may tumungtong na malaking babae sa kanilang dibdib at hindi sila makahinga. Baka hukluban yan. Mabalik tayo sa kwento. So ayun na nga. Naintindihan ko si Aurelio. Pero sinabi kong hindi ako pupunta kila Borja. Kung maaari, sila ang magpunta sa akin nun. Sinabi ko rin ang dahilan na kako magagalit ang asawa ko. Tumangulang si Aurelio. Ngumisi ito bago pa umalis. Napapailing ako ng mga sandaling yon. Alam ko naman kasi na kayang gawa ng paraan ito ni Aurelio. Sadyang ayaw lamang nitong maabala gawa ng may hindi talaga sila pagkakaintindihan ni Borja noon pa man. Inaasahan ko na noon na ilang araw ang lilipas. Darating si Borja. At siguro'y may sandamakmak na kasama ito na tinapuan ng kung anong sakit sa balat. Hindi nga ako nagkamali. Mga 2 araw atang dumaan. Hapon, medyo masama pang panahon. Tinatawag ako ni Gerardo. Umaalingaw-ngaw ang boses niya sa buong lupain. Ang layo ba naman nun? Nasa tanggapan kasi itong si Gerardo na mamalagi. Sideline niya ang panggagamot. May mga tao kasing nagbibigay ng pera. Pagsilip ko naman sa bintana, kinakawayan niya ako at may nakita akong mga ilang tao na naroroon. Hindi ko naman namumukha ng mga ito gawa ng medyo may kalayuan. Pinuntahan ko yon. Pero bago pa mangyari ito, pinaringgan na ako ni Irma. Baka humantong na naman daw umano sa malala ang mangyari. Alam niya mga pasyente umano ang dumating. Baka daw puntahan ko na naman ang salarin. Hindi na ako nagsalita. Ngumiti lamang ako sa kanya. Paparating pa lamang ako noon. Batid kong ang iba sa mga ito nakamalong. Yung suot ng mga kapatid nating Muslima. Marami na kasi akong naging kaibigan noon na kapatid nating Muslima. May mga manggagamot din akong kakilala na isang Muslim noon. Iba ang pamamaraan nila pero dama ko ang karga. Medium ang tawag sa kanilang katantagan o isang shaman. Hanggang sa napagtanto ko na para bang mga sakop ito ni Borja. Lalo na't may mga kakaibang pinta sa katawan. Kumpirmado. Mga sakop nga ito ni Borja at napadako sa lugar para magpagamot sa akin. 6 yun. Lahat sila may mga galis. Nagpuputi-puti nga yung mga balat nila at uka-uka. May mga sugat. 2 babae at 4 na lalaki. 2 dito, bata. Tinanong ko kung nasaan si Borja. Ayon naman sa nagsalitang babae, hindi umano sumama gawa ng may pinagkakaabalahan. Baka susunod na lamang umano yon. Hapon pa naman nun. At kung sakaling hindi ko kaagad magamot ang lahat ng ito, hindi aalis sa mga yon. Nagkakatitigan kami ni Gerardo. Naasiwa siya, lalo na't sinabi ko sa kanya na ang sakop ni Borja ay may mga sakit sa balat na nakakahawa. Pinapasok ko silang lahat sa tanggapan. At dahil medyo marami, ang iba, pinapunta ko sa itaas. Di ba nga may terasa sa itaas noon? Doon ang ilan. Bumulong si Gerardo. Aalis daw siya.
Sabi ko naman huwag niya akong iwan. Dagdag ko pa, alam ko na ang dahilan kung bakit siya aalis at huwag siyang mag-alala dahil kami lang naman ang mahahawaan nun. Kapag umuwi ka, bitbit mo na yung kagaw. Mahawaan pa yung asawa mo. Kaya kung ako sa'yo, dito na lang tayo hanggang sa gumaling ang mga to. Walang hiya ka talaga. Ba't ka kasi pumayag? Alam mo namang nakakahawa, di ba? Uy, Gerardo, sugal yung pagiging albularyo. Huwag mong sabihin hanggang sa mga ibang sakit ka lang. Doon ka sa itaas. Ikaw ang sumuri sa iba. Tapos maganda ka na rin ng mga... Teka, 1, 2, mga 7 kandila na kulay itim lahat. Tapos, papuntahin mo dito si Kuya Ed. Sabihin mo lang kung maaari, isama mo na rin si Pandak para sabay-sabay na tayong lahat dito. Tumango ang kapatid ko. Tinawag ang 2 kugtong sa lupain. Hindi kagad nakuha ang punto ko na pagkakatuwaan ko lang ang 2 gabunan. Lumapit naman ang mga ito. Nagsiksikan pa kami sa tanggapan. Bagong ligo si Kuya Ed. Habang si Pandak naman ay tila magluluto ito. Dahil may bitbit pang posporo at panggatong. Nagreklamo kaagad ito sa kung anong sadya ko. Sabi ko naman ay tulungan nila ako na may ihahanda kaming isang ritual sa panggagamot. Ayon naman kay Pandak, tatapusin niya lang munang nakasalang nalulutuin. Pero sinabi kong wag na wag silang uuwi dahil nakakahawang sakit ng mga pasyente nun. At baka makadala sila ng kagaw sa kani-kanilang mga bahay. Ako nga hindi na nakakauwi. Magbakasyon muna tayo dito. Sambit ko. Walang hiya ka talaga. Dinamay mo pa kami ni Pandak. Nananahimik kami. Walang malagyan yung kapilyuhan mo. Anong gagawin namin dito? Tutunga nga lang. Tapos para saan? Para kapitan din kami yan. Ano bang klaseng sakit yan Nakakadiri naman. Sabat ni Kuya Ed. Si Pandak noon ay napalingon sa kanyang tirahan. Para bang iiyak ito. At sabi pa, bakit inabala pa siya may ipinapagawa pa naman sa kanya si Bibero. Ako noon, pinilit kong maging seryoso para hindi lumabas na pinagkakatuwan ko lang. Aminado naman akong nakakahawa talaga ang sakit. Halata naman imposibleng ang daming may galis. 6 silang lahat. Hindi ko kaya mag-isa ito. Kailangan ko yung tulong nyo. Huwag kayong mag-alala. Kapag nahanapan ko ito ng paraan para gumaling, gagaling din naman tayong lahat dito. Paano kung hindi ka makahanap ng paraan? Paano kung hindi mo mapagaling? Ang hiya ka talaga, Roberto. Ano bang ipag-uutos mo para matapos na to? Wika ni Kuya Ed noon. Nakita kong paparating ang tiyo. Mabilis kong inabisuan na wag lalapit. May mga nakakahawang sakit daw yung pasyente niya. Yawa talaga itong pamangkin mo. Tinawag kami dito. Halika Kuya Raul, magsama-sama na tayo lahat dito. Teka sandali, kayo na lang dyan. Sabi ko naman sa'yo Ed na huwag ka maniniwala dyan kay Roberto Ayan, magdusa kayo dyan. Mga ilang araw kaya yan Roberto? Tugon ng tiyo nun. Sinabi kong baka 2 araw o higit pa. Na baka nga umabot ng 1 linggo. Pakisabi na rin tiyo Raul kay Erma na kailangan ko magamot ang mga ito. Huwag siya mag-alala. Nandito lang ako at hindi malalayo sa paningin niya. Bagsak talaga mga mukha ng mga pasyente nun. Lalo na yung isa sa mga lalaki na nasa itaas. Sinabi nitong may iba pa umanong may sakit na naiwan. Nauna lamang daw sila para malaman kung magagamot ko daw ba yon. Pero alam na lang mabilis umanong nakakahawa ito. Basta, parang maiiyak talaga mga gabunan. Lalo na si Gerardo nang marinig ang sinabi nun. Inuna ko yung babae. Pinakyat ko muna ang iba. Kulob na ang silid at ang lansa ng amoy. Nasa tabi ko si Kuya Ed habang si Pandak naman, yung dalang mga panggatong, ginawa na lang siga sa labas. Marami na kasing lamok nun.
Ayon kay Aurelio, naipadoktor pero normal na sakit lang umano. Kaya posibleng barang. Iniisip ko talaga ito gawa ng hinahanapan ko ng konklusyon. Ang medyo nakapagtataka nga lang, wala namang barang na nakakahawa hanggat may sakit pa ang binabarang. Humahawa o lumilipat lamang ito kapag namatay na. Alam niyo yan, di ba? Doon ay medyo mahirap nga. Lalo na nung itawas ko ito. Walang lumalabas. Palito ang ginamit ko sa pagtatawas. Sinubukan ko din sa tubig na nasa loob ng batya. Balik katulad nung ginawa ko kay Desa. Pero wala talaga. Dito ko nasimulang tanungin yung mas nakakatanda nun. Ito yung isa sa mga lalaki. Pangalanan natin itong Mero. Tinanong ko kung anong nangyari bago pa sila magkaroon ng ganong sakit. Ay naman kay Mero, ito manong si Borja ay naghahanap noon ng mutya. Nawala ito ng mga ilang araw. Tapos nung bumalik na, nakakuha daw ito ng mutya na tinatawag na Dignum Batuomo. Pero nagkaroon daw yun ng karamdaman. Nilagnat si Borja pero gumaling ito. Ilang araw lamang noon sunod-sunod na silang nagkakaroon ng galis. Ito ang una nilang hinala nun, na baka nabati ng isang lamang lupa si Borja matapos makuha ang mutya. Yun nga lang, nasuri naman daw ni Borja at hindi ito ang dahilan. Dahil kung yun pa umano, maging si Borja ay may galis din sana. Nagmumula sa iisang bahay pa yung galis hanggang sa nagpasalin-salin na daw yon sa kanilang lugar. At marami na silang tinamaan. Sa isip-isip ko noon, maaaring hindi nga ito ang dahilan. Tama naman si Borja. Dapat ay kinapitan din siya ng sakit nun. Ang tanong lang, walang masuri ang doktor. At madali lang isipin na ito ay kinalalang ko pa na ng mga bagay na hindi pang karaniwan. Pero bakit hindi makuha sa tawas? Magpaganon pa man ay tinuloy ko ang isang ritual. Tandaan niyo ang ganito. Sakaling kababalagan ito, hindi ito yung karaniwang usog na didilaan ng noo. Hindi din usal na pangkaraniwang pangtaboy. Dahil kitang-kita naman na parang epidemya nga ang tumama. Kaya ang dapat gawin, malalimang gamutan. Bakit ko isasagawa ang ritual? Wala kasi akong alam o hindi ko alam kung anong sakit. Bali sa ritual na isasagawa ko. At kahilingan na naman ito sa, alam niyo na, para mapagaling ko sila. Ito na yung sinasabi ni Aurelio na gamitin ko ng paraan na pangbuwis buhay. Habang nagtitirik ako ng kandila noon, itong si Kuya Ed ay nakikiusap sa akin na hanggat maaari umano ay sabihin ko daw noon kung anong kalalabasan. Kahit papano'y mapaghandaan daw nila. Tumugon naman ako ng pagkaseryoso. Yung tipong parang si Tio Raul na nagsasalita. Hihiling lang ako. Walang lalabas na kung ano. Basta hiling lang. Kalma ka lang dyan, Kuya Ed. Sigurado ako sa ginagawa ko. Siguraduhin mo lang, ha? Kapag may nagpakita, malilintikan ka talaga sa akin. Ang totoo, Sir Seth, kahit isang kahilingan lamang yon, posibleng may magpakita. Hindi ko alam sa kung anong paraan babubungad sa akin ang elementong kakausapin ko. Pwedeng bulong, pwede ding magpakita at magpaparamdam. Depende. Hindi naman kasi kasama sa kasunduan ng huwag magpakita nun. Sa mga sandaling ito, gabi na, natatanaw ko sa bahay si Irma. Kasama niya noon si Ate Ursa at Tio Raul. Para bang sobrang nag-aalala mga ito. Pagkautos na pagkautos ko kay Kuya Ed na patay ng ilaw. Mabilis nitong sinabi na, "Pandak, iluwagan mo nga yung bintana. Baka may mangyari."
May pinto naman eh. Bakit sa bintana ka dadaan? Ipapasara din ni Roberto yung pinto. Baliw ka ba? O nga pala. Kuya Ed, Pandak. Pakisara na rin para hindi makalabas yung presensya. Oh, kita mo na, Pandak. Mabilis namang sinuri ni Pandak ang bintana. Umakyat ito sa itaas at doon nakaumang ang ulo at nakasilip sa akin. Si Gerardo na mga sandaling ito. Nakasilip din tapos magkasalubong ang kilay. Kanina pa galit eh. Pinatay na ang ilaw. Matapos noon ay nag-usal na ako. Naririnig ko pa ang pag-uusap nila sa itaas noon. Habang yung babae naman na inuna ko sa mga sandaling yon, kumikilid sa dingding. Matapos ko makapag-usal, nagkatalunan sila dahil nagkusang umilaw ang mga kandila. Mabilis na binalot ng lamig ang lugar. Medyo mabigat na rin ang pakiramdam ko. Pinikit ko ang mga mata ko. Sinimulan ng hiling. Alam nyo, ganito ang nangyayari kapag nakakahiling na. Kapag may bumulong. Ibig sabihin, narinig na nito ang kahilingan. Maging ang sitwasyon. Ngayon ang susunod dyan, sasangbitin ko na ang kapalit. Hindi ito magkakabisa kung walang kapalit. At syempre kagaya ng dati, nang makarinig ako ng bulong, kaagad ko nang sinabi na ang buhay ko ang kapalit nun. Pero dapat ay kukunin lamang ito kapag napagsawaan ko na ang buhay ko. Ganyan lang kasimple. Huwag mong sasabihin na bukas kaagad. Patay ka kaagad kapag nagkaganon. Pagkakalooban ka pa rin ng basbas basta buhay ang kapalit. At kahit gaano katagal ito makukuha sa'yo. Mabuti na nga lang at bulong lang yung nangyari. Hindi nagpakitang nilalang. Alam niyo ba kung ano ang kahilingan ko ng mga sandaling yon? Bigyan lang naman ako ng lakas na pagalingin ng mga pasyente kung ito man ay may kinalaman sa kababalagan. Kapag hindi at nakaumang na ang kamatayan ng mga ito, hindi ka papahintulutan. Mamamatay na kasi ang pasyente at ito din ang gusto ng kadiliman. Madali lang kilatisin kapag mamamatay ang isang pasyente. Hindi ka bubulungan at hindi din makikipagsundo sa'yo. Ibig sabihin ng bumulong na, sakit lang talaga ito. Hindi sila mamamatay. Naisip kong ano na ito na lang sana ang ginawa ko kay Dessa. Mapapalgaling ko naman yun pero ang problema, babalik pa rin ang sakit ito kasi nga kulam yon. At uulitin lamang ng salarin ng proseso. Kapag namatay kusa ang kandila, tapos na ang kasunduan, kagaya ng dati. Hindi naman postura ang mga mukha ng kasama ko. Nung utusan ko pa nga na pagbuksan ang ilaw, sinabi ni Kuya Ed na baka may makikita silang nakakatakot nun. Sabi ko naman wala. At huwag mag-alala dahil nga naglaho na ang presensya. Dagdag ko pa, ramdam din ito nila Kuya dahil nawala ng lamig sa lugar. Kung kaya't ayon, pinagbuksan nga ang ilaw. Itong binigay na lakas sa akin, kahit anong pamamaraan ko sa panggagamot, gagaling ang mga yon. Aalamin ko kung babalikan pa ba ito. Kaya't kinakailangan talagang tumambay ang mga yon sa amin. Ang problema, hindi talaga kami makakauwi. Tapik lang ang ginamit ko sa babae. Tapos yung iba pa ganun din. Maya-maya pa, sinabi nila na hindi na daw ito makate. Hindi na nakakairita na siyang dahilan para kamutin nila. Nang malaman yun ni Kuya Ed, gusto niya ring magpatapik. Sinabi ko naman na kapag siya ang tinapik ko, mamamatay siya dahil nga aswang ito. Para sa tao lamang yung tapik na yon. Roberto, paano kung magkasakit kami? Paano mo kami gagamutin? Pag-iisipan ko pa Kuya kung pagagalingin ko o hindi.
Walang hiya ka. Yari ka talaga. Isusumbong kita kay Mang Omar, ha? Hindi na ako nagsalita nun. Ang totoo, mapapagaling ko naman sila sa kahit anong paraan. Huwag lang sa tapik. Bawal ang ganun sa aswang. Doon na mismo na mahinga mga sakop ni Bora. Si Pandake kumuha ng isa sa mga alaga naming kambing. Hindi kasi makauwi kaya doon na lang sa tanggapan maghahanda ng makakain. Walang rika-rikado. Pagkatapos balatan ng kambing, kinarni lang tapos inihaw. Napakakunat nun. Baboy na lang sana kaso ayaw namang kumain ng mga pasyente ng baboy. Mga Muslim pala itong sakop ni Bora. Noon umano ay hindi pero hinimok sila ni Bora. Doon ko palang napagtanto. Kaya pala may malong. Kaya yun, nanghingi talaga ako ng pasensya at nagbigay ng respeto. Kinabukasan ay dumagsa pa ang ilan. Nadagdagan ng mga pasyente. May mga 10 atang dumating at karamihan sa mga ito ay mga bata. Kasama na nila si Bora. Nagtataka ako sa kanya gawa ng kung nakakahawa talaga ang sakit, dapat ay nahawaan na rin ito. Pero iba ang presensya niya. Yung tipong nakakapanibago. Basta, para bang ang lakas niya sa puntong ito. Nagkausap kami at nabanggit niya yung nakuha niyang dignum bato umo. Sa magtatanong kung ano ito at bakit may dignum na bato umo. Mga hindi pang karaniwang gamit to. Yang bato umo na ginagamit na kabal. Mabisa yan. Paano na kaya kapag dignum pa? Isa itong kahoy na matagal ng kahoy. At dahil sa impluwensya ng mga mineral, naging dignum. Alam niyo ba ang nangyayari sa dignum kapag nabuo ito sa haba ng panahon? Nagiging banal ang dignum. At madalas sa mga mutyang ito, may mga bantay na elemento. At dahil nakalagay sa isang tubigang lugar, nagmumuka itong bato umo. Naging bilog yon, na siya namang mas lalong naging pulido. Dignum na, umo pa. Doon ko din napagtanto na galing doon sa gamit na yon ang kakaibang presensya ni Bora. Malakas talaga Sir Seth at sa tingin ko, kapag binarang ko ito, hindi ito tatablan. Ultimong yung malakas kong pamamaraan, hindi tatalab. At malamang, dahil dito, hindi talaga siya kakapitan ng sakit katulad ng galis na kumakalat sa kanila. Basta negatibong enerhiya na nagmula sa spiritual, hindi ito kakapit kay Bora. Ang tanong, saan galing ang sakit at anong sanhi kung bakit sila nagkaroon nun? Inuungkat ko talaga pero hindi ko mahanap ang konklusyon. Nagamot ko na lahat. Nagtanong pa ako kung may iba pa ba bukod sa mga dumagsa. Ang sabi ni Bora, yun lamang umano ang mga positibo. Ang iba ay may mga senyales pero wala pang galis. Yung tipong nangangati lang na iisipin mong kinagat lamang ng langgam o hindi naman kay nadapuan ng balahibo ng anipay na tanim. Sabi ko kay Bora, oobserbahan ko muna mga ito. Wala namang naging problema. Basta may tent na doon sa tanggapan na para bang nagka-camping. Ilang araw din yon. Medyo nahihiya nga ako sa mga napapadaan. Gawa ng binubugaw ito ni Gerardo. At sinasabihan na sa kabila dumaan at huwag daw doon malapit sa Nara. Di ba nga, daanan yun patungong looban na may mga nakatira. Nilagyan pa nga ng bakod ni Pandak. Kung sa bagay, sakop ng lupain namin yon pero nakakahiya talaga. Baka kasi isipin ng mga ito na nagsusungit na kami nun. Hindi ko din kasi sinasabi na may mga sakit ang tao doon. Si Tio naman ay hinahagisan kami ng damit, maging ang makakain. Nagtatanong pa ito kung ayos na ba pasukin ang lugar. Sinabi ko namang baka abutin pa ng 1 linggo. Basta si Kuya at Pandak, para mga nurse na mga ito. Sila ang nag-aasikaso sa mga pasyente.
habang si Gerardo ay hindi halos bumababa ng terasa. Naroroon lamang nakatambay lagi. Bababa na lamang ito kapag tutungo na sa kakahuyan para dumumi o hindi naman kay iihinon. Hanggang sa isang araw, binalikan ng galis yung mga naunang may sakit. Kahilingan ko nang ginamit ko dyan pero bumalik pa rin. Si Pandak nga noon animoy, may buni na sa batok niya. Tinamaan na rin ito ng galis noon. Sa kabutihang palad ay wala pa naman ako. Pero hindi pa rin ako umuwi. Nakakapit sa katawan ko ang kagaw. Hindi man ako tinablan dahil sa karga ko sa katawan. Pero magdadala lamang ako ng sakit patungo sa asawa ko. Yung kagaw, ito po yung bakterya. Tinawag ko na lamang na ganito kasi nga nakakahawa talaga ang sakit. May mga detalye nga lang na nakapagtataka sa kung bakit nakakahawa. Pero kakaiba talaga ito. Hindi ito normal na sakit lang. Yun nga lang ay medyo naguguluhan na ako ng mga panahon na yon. Pero hindi ako sumusuko. Pinakiusapan ko si Tio noon na sabihan itong si Erma na aalis ako. Sana'y huwag siyang magalit dahil kapag hindi ako kumilos noon, mas lalala ang lahat. Iba ito kumpara sa naging lakad namin noon. Mabuti na lang at pumayag. Nakita niya sigurong mahirap ang sitwasyon, kaya wala nang nagawa ito. Pupuntahan ko kasi ang lugar ni Bora at yun na nga ang nangyari. Sinama ko pa si Kuya Ed at Pandak. Si Gerardo naman ay tinatamad umano at walang gana. Kasama din siyempre si Bora. Pagsuri ko sa lugar ay wala namang kakaiba. Hanggang sa naalala ko na saan ba nakuha ni Bora ang mutya? Ang sabi naman ito ay sa bukid umano. Tinanong ko kung nahirapan ba siya dito. Hindi naman umano. Basta noong makita niya na ang mutya ay kinuha niya na yun kaagad. Inaantay niya pa ako may subok gawa ng malakas na mutya yun at may bantay talaga. Pero wala. Umuwi na siya pagkatapos noon at nagkaroon siya ng masamang pakiramdam. Pero nawala din naman umano yun. At ilang araw ngang nakalipas ay may nagreklamo na sa kanya mga sakop. Ito na nga yung paglitaw ng galis. Doon niya sinubukang gamutin pero hindi umuubra. Hanggang sa umabot na sila sa doktor pero normal na sakit lamang umano yon. Medyo nabagabag ako sa sinabi niyang nakuha niya ng ganon kasimple ang gamit. Tapos nagkasakit lamang siya nang umuwi. At yun na, may nangyari ng iba pagkalipas ng ilang araw. Tinitignan ko talaga noon ang kabuuang kaganapan. Hanggang sa nakapagdesisyon ako na puntahan namin yung lugar kung saan dito nakuha ni Bora ang mutyang yon. Ay na nga, alam niyo bang sobrang layo pala nito? Kala ko'y malapit lang kaya kamado lang kami nung naglalakbay. Duro ng duro si Bora ng kung saang bundok. Naisip kong yun na yun pero hindi pa pala. Sadyang nakalimutan na ni Bora ito at umabot sa punto na buong maghapon na yung paglalakad namin. Bago pa sinabi ni Bora na natatandaan niya ng bundok at nakikita niya na ito. Napakalayo. May nakakasalubong pa nga kami noon sa daan ng mga sibilyan. Para mga rebelde pero hindi naman ang Tahimik lang napapadaan at nararamdaman ko ang ilan sa mga ito. May mga dalang tangan. Gabi na kami nakarating. Nagalit pa nga ako. Dapat pala'y sumakay na lang kami sa mga gabunan noon para mas mapadali. Yung nga lang ay walang eksaktong detalye itong si Bora. Turo sa isang bundok tapos mamaya magsasabi ito na sa kabila pala. Napakaliblib noon. Walang bakas ng kabiasnan. Dama ko ang presensya ng pusod ng kagubatan. Itong tinatawag kong pusod ay tirahan ng mga iba't ibang lamang lupa. Kagaya na lamang ng seremonya ko sa lungga ng mga tamawo. Ganon na ganon ang presensya ng lugar. Ang lalaki ng punong kahoy. Makipot ang daan tapos sobrang lamig ng lugar.
Itong si Kuya Ed at Pandak nakikiramdam. Nagsabi pa noon si Kuya Ed na yung lugar na yon minsan nang may namumugad na mga aswang. Magaling sa pagsagawa ng siga itong si Bora, kaya may sulo kami noon. Pero mas lalo lang nagpahirap sa pagtahak namin sa lugar gawa ng napakaraming sagabal. May apoy pa kaming dala na siyang iniingatan namin noon at baka makasunog kami ng isang gubat. Matayog ang bundok na ito. Yung ibaba, doon na daw nakuha ni Bora ang gamit. Pangpang yun pababa at naririnig ko dito ang lagaslas ng tubig. Hanggang sa nakarating kami sa baba, may biyak na pangpang. Nagmistulang kuwebang gitna. Nakakatakot ang lugar. Kinikilabutan ako gawa ng ang dami talagang elemento. Ang iba dito ay nakikita ko habang karamihan naman doon ay nagpaparamdam lang. Si Kuya Ed nga sinabing para daw siyang susunggaban ng mga lapang-lupang yon. Diyan sa loob, diyan ko nakuha ang mutya, wika ni Bora. Dagdag pa nito, kung sakaling walang kinalaman ng kanyang mutyang nakuha, malaking pagsasayang lang daw ng oras namin ang pagtungo doon. Nagbungkay ako na lang ang papasok, pero dapat ay hawak ko noon ang batong mutya ni Bora. Alam nyo, wala talaga akong tiwala sa mga mutya pero namangha ako sa taglay na lakas na nakuhang tanga ni Bora. Para siyang gamit ng isang diwata. Hindi ito yung mutya na ang gumawa ay isang demonyo. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo noon, magaling manlinlang ang demonyo. Gagawa ito ng nakakamanghang bagay na siya namang iniisip naming may birtod. At dahil dito, ginagawa ng ikalawang Panginoon ang gamit na yon. Na siya namang unti-unting nagpapalakas sa isang demonyo. At di kalaunan, sasapi ito sa katawan ng may hawak ng gamit na yon. Ito ang papalit sa katawan dahil hinahangad ng demonyo na magkatawang tao nun. Balik tayo sa kwento. Inabot sa akin ni Bora ang gamit. Parang umalog ang 3 bao noon sa sisidlan ko. Kaya naman sinuri ko ito at nakita ko na parang umuusok yon. Tingin ko, hindi kasundo ng dala ko ang Dignum Bato Omo. Pero paghawak ko sa 3 bao, malamig yon. Nanlaki talaga ang mata ko gawa ng umuusok pero malamig. Na para bang nagyayelo sa lamig yon. Maging yung Dignum Bato Omo, lumamig din. Napangisi ako pagkatapos nun. Gawa ng ang ganitong pagpapahiwatig. Magtatimpla ang kanilang taglay na karga. Napapaisip pa nga ako nun na hingin ko na lang ito kay Bora. Pero ang tanong, papayag ba kayang matandang si Aurelio? Hindi ko sinabi kay Bora ang naramdaman kong yon. Sinarili ko lang. Umabante na ako ng lakad patungo sa biyak na pangpang. Malalim ito at madilim ang loob. Hindi naaabot ng ilaw ng sulong kakarampot ang pinakadulo. Sobrang lamig doon. Daluyan ng tubig ang tinatapakan ko. Hindi naman malalim. Parang kanal lang. Maya-maya pa, nakarinig ako ng boses ng isang babae. Babae na para bang manyakis yung tunog. Nakakakilig nga yun eh. Imbis na matakot ako ay hindi ko naramdaman. Tama ang hinala ko. Gamit nga yun ng diwata. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nagiging malinaw na para sa akin yung boses. Pangalan ko ang tinatawag nun. Yung tipong inaakit ako. Sabi pa, lumapit ako at makakaranas daw ako ng ligayang walang katumbas. Yari na, Sir Seth. Uwagan ang diwata. Yung manyak nga. Nga pala, ang diwata po ay naiiba sa lahat kasi nga kaya nitong magsalita sa kung ano ang lingwahe mo. Kung anong laman ng isip mo, ginagaya niya o kinokopya. At higit sa lahat,
Kung ano ang kahinaan mo, yun ang pinupuntirya. Siguro, alam ng diwatang to na medyo, alam niya na. Hindi katulad ng mga tamao na hindi mo maintindihan kapag nagsasalita. Maliban na lang kapag nakasama mo ito ng matagal. Isa pa, hindi ito nakukuha sa tawas. Maniwala kayo sa akin, hindi masusuri ng kung sino kapag diwata ng usapan. Nasabi ko naman na hindi nagsisinungaling ang tawas na ginamit ko kay Dessa, di ba? Pero papalpak yun kapag diwata. Sugo kasi ng kalikasan nito. Parang anghel pero hindi lahat ng diwata mabubuti. Bakit alam kong diwata, Sir Seth? Iba ang presensya niya. Hindi demonyo. Hindi kung anong lamang lupa at hindi din kaluluwa. Magaan sa pakiramdam. May ilang beses na din akong nakakita ng diwata. Ang problema nga lang sa mga puntong yon, hindi ito nagpapakita sa akin. Boses niya lang ang naririnig ko. Hanggang sa nakita ko na mga batong bilog doon. Mga puti ang mga ito. Parang katulad lang doon sa pinagdausan ko ng seremonya. Yung sulo ko, Sir Seth, baga na lang pero kahit papano, nakapagbibigay ito ng maliit na liwanag. Sino ka? Magpakita ka sa akin. Sabi ko. Hindi sumagot yon. Mahinang halakak lang. Maya-maya pa'y nagsalita ito. Wala umanong pahintulot ang pagkuha sa kanyang gamit. Dapat lang parusahan ng taong ito. At ginawa niya umano yon. Pero dahil hawak ang sagradong gamit ay sa iba tumatama ang parusa niya. Nagtanong ito sa kung anong pakay ko doon. Napapailing na lang ako. Mabuti na lang talaga'y malakas ang pananaw ko. Kahit hindi ako sigurado pero nagiging tugma ito. Ang sabi ko sa kanya, ang pinunta ko ay ang pagkausap sa bantay ng lugar na tanggalin ang sakit sa mga tao. Dagdag ko nun, kung hindi nang hingi ng pahintulot ang nakakuha ng gamit, ako na ang hihingi sa kanya noon ng pahintulot at pasensya sa lahat ng panggambala. Ay naman sa boses na narinig ko, kung nanghingi daw ng pahintulot yung unang nakakuha, wala sana siyang gagawin dito at iisipin na karapat dapat ang taong yon. Pero dahil sa ako ang humarap at nakiusap, ako na daw ang pagkakatiwalaan niya sa gamit. Yan ay kung tatanggapin ko daw ito. Nako, lagot ka ngayon, Bora. Mukhang mapipilitan kang ibigay sa akin yung gamit na to, Sambit ko sa sarili ko. Sinabi ko doon sa diwata, natatanggapin ko kung yan ay para sa ikakagaling ng tinamaan ng parusa. Ay naman sa kanya, wala daw akong dapat ikabahala. May respeto umano ako sa kanya. Sa akin no umano ang gamit ng wala siyang pinagsisisihan. Mabuting tao daw ako. Pinutol niya rin umano ang parusa. Napangisi ako nun. Jackpot. Para bang gusto kong tumalon. Isipin niyo, mabuting tao daw ako. Diwata na yung nagsabi niya na. Hindi pala talaga ako masama kahit ang gamit ko ay galing sa karimilan. Hindi naman pwedeng magsinungaling ang isang diwata. Sugo yan Dahil ultimong ang pinakahibla ng pagkatao ko. Alam nito. Pinutol niya pa ang parusa. Dito mo malalaman na mabuting diwata ito. Banal na diwata kumbaga. Dahil kung hindi pa'y pinatay niya na lahat ng tinamaan ng parusang yon. Mabilis akong lumabas noon at sinabi kong tapos na ang sakit sa sakop ni Bora. At sinabi ko na rin sa kanya na hindi na mapapasakamay niya ang dignom batoo mo. Dagdag ko pa, wala kasing pahintulot ito ng kunin ng gamit. Oh, teka! Ako yung nagpakihirap dyan Akin na yan! Kung ibibigay ko sa ito, Bora, babalik lang yung sakit ng sakop mo. Hindi ka karapat dapat. Hindi ko alam pero
Base sa pagkakaintindi ko sa kung anong diwata na nakatira dito sa lugar Hindi ko man siya nakita pero narinig ko yung boses niya. Huwag ka na, akin na lang to. Hindi na nagsalita si Bora. Tumango na lamang yon. Pero dismayado talaga ang mukha niya. Umaga na nang makauwi ako noon kasama sina Kuya Ed at Pandak. Hindi na sumunod si Bora. Ang sabi lang nito, na sa oras na makauwi ako ay pauwi na rin ang mga sakop niya. Yun na nga, pagkabungad ko, tuyo lahat ng galis nila. Pinayuhan ko kaagad na umuwi na ang mga ito dahil nga magaling na. Maging si Pandak noon nabura yung galis sa kanyang batok. Yung naiwan na lang parang pilat ng buni. Magpaganon pa man ay hindi natuwa ang mga ito. Bagkos, para pa akong kakatay nila noon. Lalo na si Kuya Ed, nasakal pa ako. Si Gerardo naman ay naamban ako ng pagsuntok noon. Tagal daw niyang hindi nakauwi. Umabot kasi ng 1 linggo. Ang lapit lang ng bahay nila pero hindi sila makauwi noon. Pero sa kabila ng lahat, tuwang-tuwa naman sila Tio, lalo na si Mang Omar. Kahit papano mano ay nakapagbakasyon kami ng matagal. Pero nasa paligid lang nila. Hindi naman nagalit si Erma. Nakangiti lamang ito at may sinabi sa akin noon. Buntis daw siya, Sir Seth. Ang nakapagtataka, bakit hindi ko kaagad nalaman? Pero ayon naman kay Erma, hindi niya rin umano nalaman. Akala niya'y irregularidad lamang ng dalawa. At ang nagsabi sa kanya na buntis siya, si Tio Raul. Doon, naniwala talaga akong buntis siya. Tuwang-tuwa ako nun. Walang mapaglagyan ng tuwa ko. Sa wakas, sa tagal kong kumayod ng trabaho gabi-gabi at may pagkakataon pang sa araw, nalagyan din ng binhi ang tiyan ni Erma. Niyakap ko ito at napaiyak talaga ako at sabi ko sa kanya, magiging mabuti akong ama. Pero hindi ko pa isusuko ang karunungan ko. Sa tingin ko kasi, may nangangailangan pa sa akin nun. Bueno, puputulin ko muna dito ang kwento. Huwag kayong mag-alala. Magpapadala kagad ako ng sulat sa oras na magkaroon ulit ako ng pagkakataon. Ang susunod na ibabahagi ko, buhay tatay naman. Pero ito ang ipinapangako ko. Kung gaano ka nakakamangha ang nabahagi ko na, mas mamamangha pa kayo sa susunod. Ibang yugto, ibang karanasan. Pero syempre, naariyan pa rin ang mga kasama kong nagbibigay sa akin ng saya.